So, sagutin na natin ang napakatagal ng tinatanong ng ating mga viewers dyan sa comment section. So, yung tanong na yan? So, napapansin nyo naman ilang beses na may nagtatanong, nagwo-work daw ba si Alwin? Nakabalik daw ba ng trabaho si Alwin? Ano ang trabaho ni Alwin? So, tanong, no? Oo. Ayan, ngayon ang panahon na para sagutin yan. So, maglilinis lang ako guys ng gulong. Lalagyan ko siya ng ito tar black. Actually, nabili ko to sa Urban. Pero siya, product to ng ng Costco. Maganda siya guys eh. Kasi before ang ginagamit ko yung ganito, yung ito. So, medyo nalalagkitan ako. Unlike dito, foam na siya. Mabilis siya, talagang maitim din talaga yung gulong mo. Ayoko kasi nakikita mo dumi yung gulong ng sasakyan ko. Ayan, gabi waka mo nga. Ayan, dito pala si Emma. Kasi maglilinis nga ako ng sasakyan. Hello. Hello. Ayan, Kasama syempre si Zion. Naka-crocs na lang yan, no? Diba? Ang ganda ng weather. Medyo malamig pa rin naman. Oo, medyo malamig. Kaya naka-jacket pa rin. Ginakit pa namin si Zion. What is my car? May car daw dun sa dapat dinadaanan ng train. Ayan, ito daw yung green line kasi. Diba? Hindi ko alam kung anong stage na ng construction nila yan. Alright. Can you show us your dance? What? Dance apate. Apate, pate. I got thing. You're just jumping eh. No, this one is jump this. Okay. Okay. So ito guys, yung gulong namin. Isprayan ni Alwin. Siya, maitim na agad siya. Diba? Parang binasa mo lang din. Oo, maganda siya. Mommy, what's 1, 2, 3, 4, 5, 3, and 8, 9, 10? Ah, you count po na. Black na black talaga. Okay, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 4. Where's the 4? 4? 5, 5, 6, 6, hindi ko alam, 7, 7, 8, 8, isa kamay pa. Yan. 9, there, 10. Very good. Dahil maganda na ang weather, ayan na si Zion, pabike-bike lang dito. Nailabas na rin sa wakas. Ayan, di ba? O, stop ka na muna. O, nilabas na rin ng kapitbahay namin yung bike nila. Labasan na ng bike, guys. Right, so ikot na ulit, U-turn. So, ayan na. Grabe, dati nung binili namin to, hindi niya paabot yung pedal. So, ngayon, yan o. Galing na mag-bike. Ayos ba? Ayos? You like it? Yeah? You're happy? Atras. Atras ka. Galing ah. Hiningal ako doon. Ayan, so malinis na yung sasakyan guys. Ayan, diba? Maganda na, makintab na yung gulong, yung salamin. Ayan, so nagpa-car wash kasi ako ng isang araw. And dahil okay na yung weather natin, hindi na siya maputik, wala na yung mga basa-basa dyan sa back alley natin. Ayan, so dahil sa maganda yung weather, ito muna kami tatambay. Ayan. Ito, may... Yeah. Let's go. Okay. So, yan. So, maganda ang weather, ha? Alright. Relax muna under the tree. Alright. Ayan, chill time ng Aprado Farm. So, ngayon, yan. Samantahin na natin yung opportunity na naka-relax dito sa labas ng bahay. Finally. Toy. Yeah, go.
So, sagutin na natin ang napakatagal ng tinatanong ng ating mga viewers dyan sa comment section. Ito yung tanong na yan. So, napapansin nyo naman ilang beses na may nagtatanong, nagwo-work daw ba si Alwin? Nakabalik daw ba ng trabaho si Alwin? Ano ang trabaho ni Alwin? So, Dami tanong, no? oo. Ayan, ngayon ang panahon na para sagutin yan. So, are you ready to answer that, Alwin? Yeah, I think ito na yung time. Oo, this is the right para sagutin time. natin yung mga comments dyan, ano. And sa totoo lang guys, hindi naman namin kailangan mag-update talaga ng ano namin. Pero ano, yan yung nangyayari dito sa amin. Pero sige, dahil nga sa maraming nagtatanong. Yan, nagtatanong. And alam ko rin naman, yung mga nagtatanong din, yung karamihan doon or ilan doon ay mga sumusuporta. And yan, curious lang din syempre sa nangyayari sa amin. Kasi before, we have been so open about our status, mga ganap, pero suddenly things changed lalo na nung na-reject yung work permit ni Alwin. So, yun talaga yung moment na devastated kami. It's a very challenging time para sa amin. Kaya, pinili namin kung nakakapanood kayo before nung videos namin, sabi namin, hindi na lahat ay sasabihin or share namin. Kasi kapag lumagapak ka, ang sakit din pala na you have to explain sa maraming tao. Kasi nung na-refuse yung ano kay Alwin ay akala namin ma-approve, diba? PGWP, approval lang, pero unexpected turn of events ay na-refuse. Pero yun nga, going back sa question. Ayan, nagtatrabaho ka ba ngayon? Bago ko sagutin yan, syempre, yung mga malalapit sa amin, especially mga kaibigan namin dito sa Calgary, family namin, alam na syempre na wala akong work. Yes. Alright, pamula nung na-refuse tayo guys, tumigil ang mundo natin. No? So, sa hindi inaasahan dahil nga nagkaroon ng problema, hanggang sa yun, hindi tayo nakabalik ng trabaho. Yan. Pero hindi yun dahil sa ano, Sa dahil refusal? Oo, tsaka nung umuwi kami ng Pilipinas. Yes, yun, linawin pala namin na kasi maraming nangyari, maraming ganap. So, unang-una muna, yung pagkawala mo ba ng work ngayon ay dahil sa refusal mo. So, di ba, nung nawalan kasi siya ng status or work permit, bawal siya mag-work noon. So, December 4 until January 4. Yeah. So, dahil ba doon, kaya hindi ka na nakabalik sa work? Hindi yun. Kasi bago kami umuwi ng Pilipinas, January, kailan tayo umuwi January? 11. Nakausap ko pa yung boss ko. Kung napanood niyo yung vlog ko guys na pumunta ako ng office at dinala ko nga yung permit ko. Okay pa yon. Yes. Eh, nagpaalam lang ako, then sabi ko nga, babalik ako. Pero bago ako pumunta doon, nag-mail na tayo sa kanya, di ba? Yes, and ready ka nang bumalik noon. And yun nga, i-share ko na lang din, i-add ko na during that time or before umuwi ng Pinas ay yan, available na siya to work. Pero ang company ay nag-giveaway pa. Sige, bakasyon muna dahil yan, nagkakaroon na. Start pa yon ng slowdown. Hindi, tsaka kasi bago kasi mangyari yung refusal, may plano talaga tayo umuwi ng Pilipinas. Yes, na-delay so, lang. yung leave ko talaga is na-move lang. Ayan, change location tayo dahil maaraw, tumatama sa atin ang sikat ng araw. So, ayan, continuation. And then, January 11 to 26 naman, umuwi kami ng Pilipinas. So, nung nakabalik ka ba dito sa Canada, nakabalik ka ba nun sa work? Nung dumating kasi tayo sa Canada, Sunday yun. Yes. No, Sunday ng gabi or ng hapon. Ayan. So, pagbalik ko ng Canada, so hindi pa rin. Parang sabi, may hinihintay lang na project, parang ganyan. So, sinabi ko nga sa kanya yun, di ba? Sinabi ko sa'yo na hindi pa. Parang next week ulit, parang gano'n. So, hintay pa ulit ako. So, pinag-antay muna ulit siya. Kasi, although willing and available na siya to work, ayan, ang employer ang nagpapawait kasi may certain lang na inaantay. Yes. And then, after 1 week of waiting, anong nangyari? Nun, parang naghintay ulit, parang isang linggo pa ulit. Okay. Parang, kasi 2 weeks yun. Oo, another week ulit na ulit. antay kasi parang na-delay ulit yung advice. And then, what happened? So, yun na nga. So, after 2 weeks, yun na, in-email na ako na ganun nga. Parang, basta, hindi ko na sasabihin yung reason. Details. Basta, nag-slow down. Yes. And, yun, sabi na lang din sa akin ay laid off.
Yun. Yes. So, So, oo, hindi na natin i-explore kung ano man yon. Pero yun yung shortcut of all the long stories. Gusto lang namin sabihin na hindi dahil sa refusal yon. Actually, yung may iba pa nga nagko-comment na hindi pa raw approved si Alwin, kaya hindi pa rin siya nag-work. Tapos yung iba din na nagko-comment ay dahil daw nagbakasyon kami, kaya na-turn off yung employer, so hindi na siya kukunin. So actually talaga ay nag-slow down yung company, which is understandable. So hindi lang naman sa company nila Alwin nangyayari yon. And ngayong time na ready si Alwin mag-share, nakikita natin din sa mga kakilala natin, kaliwat kanan, na iba't ibang klaseng tao, iba't ibang industries tinatamaan din ng layoff ngayon. Yeah, especially, marami kaming nakikilala dito na, yun nga, natatanggap sa trabaho dahil gawa nga sa nangyayari ngayon, especially yung sa tariff or trade war. Yan. Pero yun, gusto namin share din na yung since na-layoff si Alwin ng mas maaga kumpara sa ngayon na nangyayari yung trade war, hindi dahil sa trade war yung reason. So, pero guys, yung pagka-layoff ni Alwin ay alam na rin naman ng mga close friends namin dito, ng buong family, and kahit nga minsan nakakasalubong namin sa Chinook Mall, na open up yung mga namin. Subscribers guys na nasa salubong namin, sinasabi namin. Hindi lang talaga sa comment section or kaya sa vlog, kasi sabi ko nga ni-replyan ko, we will share sa right time po, kasi we are somehow not ready to share, not ready to deal with all the emotions, kasi etong sinishare namin for this video ay kay Alwin lang. So meron din akong i-share sa akin later on na unti-untiin natin, kasi baka later on ma-understand yun na rin yung bakit hindi kami nag-open up agad. So, anyway, ayan, tanungin ko rin si Alwin, nung na-layoff ka, ano yung naramdaman mo? Nagpanik ka ba knowing na, syempre, isa sa atin ay mawawala ng work? Syempre naman, nandun na yun. Kasi alam na naman, maraming gastusin dito. Huminto ka man sa work, tuloy-tuloy ang bills. Yes, oo, syempre. Especially bahay talaga. Yung sa pagkain guys, saka sa labas, halos bihira kami lumabas ni Emma. Kaya nga nakikita nyo, hindi na kami nagko-cross iron. Sa ngayon hindi muna. Wala munang gala. Although sa Chinook location kasi, yun lang yung pinakamalapit. Yan yung mga pinupuntahan lang namin. So nagtitipid din talaga kami. Yes. So, ano yung mga naramdaman mo? Yun nga, syempre, nalungkot din ako Kumbaga, isa rin naman sa mga pinangarap kong trabaho yun Kumbaga, related sa tinapos ko, syempre. Pero wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay Hindi naman natin pwedeng ipilit lahat. No? Basta tuloy lang ang buhay. Ayan, ang laban dito sa Canada. And yan, masurvive naman kami ni Emma sa ngayon. Okay naman kami, happy naman kami kahit ganito yung mga nangyari sa akin. Even sa kanya, ganun din naman. Yun nga, sabi nga niya kanina, hintayin niyo yung mga iba pa naming update. So ngayon kami mag-uumpisa mag-open up sa inyo. And maraming salamat sa inyong patience. Kaya alam ko hindi madaling mag-antay, wala nagre-reply sa comment section kasi nga hindi kami ready to divulge yung fact na na-layoff siya. Although, syempre, nasi-share na nga namin sa friends dito. So, tsaka kumbaga, dumaan kami sa lungkot. Ngayon naman, masaya na kami ulit. So, abangan nyo yan, guys. Abangan nyo yung turnaround ng aming buhay. And then, ito, tatanungin kita, ano yung natutunan mo sa pagka-layoff mo? Kasi, ilang months din yan na layoff ka. So, ano yung reflection na nangyari sa'yo? Syempre, yung hindi madali ang buhay, no? Tsaka yung syempre yung sa paggagastos, dapat talaga maging mas maingat tayo ngayon. Huwag tayo basta-basta alam niyo na, bili dito, bili doon. Kasi hindi natin alam, tulad niya nangyari sa amin. Malaking epekto talaga sa amin, especially yung yung pera. pagkawala ng naghahanap buhay. Hindi madali talaga. So, another reflection, hindi guaranteed na may trabaho ka forever. Yan, you are at the mercy of your employer.
So, kapag sila ay nag-slow down, nag-decide na magtanggal, syempre, you have to respect them. Syempre, hindi lang naman yung kapakanan ng empleyado ang aalalahanin nila. They have to understand, take care of their business operations, pati yung profit, kung nalulugi ba, syempre, cut na muna ng losses. So, yun. Ano talaga ang buhay. So, Hindi palaging nasa taas. Talagang pupunta rin tayo sa ibaba. Dahil yun nga, after ng baba, pataas na ulit tayo ngayon. Yes. Abangan nyo yan guys, abangan nyo yan. So, ayan, may dumaan palang train sa amin. Baka maingayan kayo kasi ang bahay namin ay home along the Riles dito sa Canada. Yeah. Pero guys ha, sa loob naman, hindi kami nababother pag matutulog kami, hindi kami nagigising. Tingnan nyo, sa umpisa lang, tapos ayun, banayad na ngayon. So anyway, Alwin, yes. Ayan, ano ang maipapayo mo sa mga taong nakaka-experience ng layoff? Kasi pag layoff ka, hindi mo alam kung kailan ka babalik ng work. So pwedeng ma-depress ka, ma-down ka. So ano yung dapat gawin? Yung sinasabi mong depressed, hindi naman ako na-depress talaga. Kumbaga, nalungkot ng konti. Siyempre, nawalan tayo ng trabaho. Tsaka siyempre, yun nga, wag rin masyadong maging kampante talaga. Hindi natin alam talaga yung mangyayari in the future, no? Kaya talagang sa umpisa pa lang dapat pag-igihan mo na talaga agad. Igihan, dapat magtipid din. Oh, yun nga, So, sabi ko na di ba kanina. Very important guys ha, yung emergency fund. Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan kayo magtatrabaho ng dalawa kayo. So, dapat may ready na funds para makasupport habang yung isa lang kunwari yung mag-work or mamaya dalawa ang mawalan dahil hindi natin masabi ngayon ang ekonomiya. Lalo na ngayon na may effect yung mga tariff, nagbabagsakan yung stocks, nagtatanggalan sa mga kung ano-anong industry na natatamaan ng US manufacturing companies, yung mga ganun, di ba? So, yun lang naman, no? At least finally, na-share na namin. So, yes po, ayan, laid off si Alwin for few months already. Pero sa susunod na vlog po, ayan, i-share namin ang update. Yes. Ayan, para masubaybayan nyo. And maraming salamat talaga sa mga tumututok, nag-aabang ng aming mga vlogs or videos kahit hindi about Buhay Canada yung nasi-share namin lately, no? About yung mga bahay-bahay na lang, yan, para iwas din, no? Sa pag-deal ng Buhay Canada. Pero ngayon, at least, ayan, we are opening up our lives again. Ayan, at least alam nyo na ang update yan kay Alwin. Yes. And syempre, thank you pa rin ako kay Lord. Kasi, kumbaga, mas pinatibay niya talaga ako, no? Hindi gaya talaga nung mga nangyari sa atin before. Sobrang totoo lang guys, na down talaga si Emma. Ako yung nag-aano sa kanya, yung humihila pataas. Oo. Pero yun. So siya yung nawala ng trabaho, pero syempre may effect syempre sa asawa dahil ako yung nagbabudget. So paano ba yung funds, paano yung bayarin? Pero buti na lang, ayan, with God's grace talaga ay hindi kami pinabayaan throughout these months na walang trabaho si Alwin. Kaya yung iba nagko-comment nga, parang ang sipag naman mag-vlog everyday. Kasi nga po, ayan, laid off, walang trabaho si Alwin. So, yun lang naman ang din ang sisipagan niya. Yeah. Pero, yan, abangan nyo po yung susunod naming update. Ayan, at least pa, unti-unti lang. Good news na yan. Good news na. And, pero syempre, hintayin niyo pa rin yung side naman ni Emma, no? Sa mga nag-aabang sa mga vlog namin. Abangan niyo yung ni Emma. Yung mga kaganapan. Yes. So yan guys I hope nasagot na namin ang katanungan ng karamihan dyan. So maraming salamat pa rin po sa pag-intindi. Yes, thank you talaga sa at lahat pag-wait sa amin. Yeah, tsaka yung mga sumusuporta sa atin. Maraming salamat. Yes. Ano? Ang hirap din guys maging vlogger. Kasi kahit gusto mo nang mag-share, parang hindi mo ma-share dahil parang feel mo ang daming reactions, ang daming negative na pwede pang dumagdag sa current problem mo. Yeah. Pero yan nga, at least feel namin this is the right time na pwede na naming matolerate yung additional burden kung may dadagdag pa. So at least may natanggal na sa aming pasan na krus sa ngayon. Yeah. So
Basta yun guys, abangan nyo kung ano yung mangyayari sa amin ngayon. Yes. So Alright. yan guys, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po ulit sa inyong pagsubaybay. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, you can help us by subscribing po. And click nyo na rin po ang notification bell para updated rin kayo sa aming latest video uploads. So yeah, we'll see you again on the next one. Peace! Peace!